Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bagong Pilipinas. Sa ating unang good news, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na makapagbigay ng mahusay at mahasang serbisyo, inaprubahan ng Department of Budget and Management ang dagdag na 1,200 na karagdagang posisyon sa Philippine General Hospital. Ito ay bilang tugon sa kahilingan ng UP-PGH na palakasin ang organizational at manpower capacity ng hospital upang higit na makapagbigay ng dekalidad na healthcare services sa mga pasyente nito, lalo na sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Inaasahang makakatulong sa pagpapalakas ng turismo ang pagpasok ng Canadian Airlines sa bansa. Ayon sa Department of Tourism, ang hakbang na ito ay makakatulong para palaguin pa lalo ang magandang cultural connection ng dalawang bansa habang tumutulong na palakasin ang ekonomiya ng dalawang bansa. At para sa ating panghuling good news sa araw na ito, kahapon ay pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang pagsira sa 3.25 bilyong pisong halaga ng mga electronic vape at accessories na nakumpiska ng Bureau of Customs bilang babala sa publiko laban sa smuggling. Upang matiyak ang tuloy-tuloy na tagumpay ng mga operasyon laban sa iligal na kalakalan, ipinatutupad ng BOC ang isang multi-pronged approach na kinabibilangan ng pinalakas na lokal at international na kooperasyon sa mga ahensyang nagpapatupad ng batas. Masusing pangangalap ng impormasyon, regular na pagbisita sa mga lugar na operasyon, at mas mahigit na mga hakbang sa kontrol sa pantalan. Ang nangyari po ngayon ay condemnation ng about 2,977,000 pieces of vape na nagkakahalaga ng 3.2 billion pesos. I'm happy to be able to report to the country that the levels at which we have been able to find these smuggled goods and to eventually destroy them has increased steadily over the last year and a half. January to March, we are well on our way also to achieving even more seizures of these illegal vape. Patuloy natin gagawin ito, and I just wanted to highlight the efforts that we are doing and the dangers that accompany these smuggled vapes. Far and beyond the loss in revenue to the government, more important to us are the health issues that these smuggled vapes raise. Maaari na po na tayong tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. We'll begin with Clay Pardilla, People's Television. Good morning po, Yusek. Yusek, how does the government view the impact of additional manpower at the Philippine General Hospital on improving medical services, lalo na po sa mabilis na pag-attend sa mga pasyente po? Alam naman po natin na napakarami pong mga Pilipino ang talagang pumupunta sa PGH dahil po ito'y nakakapagbigay ng magandang serbisyo at maaari pong napakaliit ng kanilang babayaran kapag po sila ay pumunta sa PGH. Kaya po minabuti po at sa direktiba na po ng ating Pangulo, si Pangulong Marcos Jr., na matagdagan pa po ang maaaring maging manpower
ang maaaring magsilbi sa nasabing ospital para mas marami pa pong Pilipino ang mabibigyan ng magandang serbisyo. Next, Lef Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Kanina po ay nagkaroon ng explosive eruption ang Bulkang Kanlaon. Alam naman natin na dati pang nakatutok yung concerned agencies dito, pero may karagdagang direktiba po ba si Pangulong Marcos? Ngayon po, patuloy pa rin po ang binibigyan ng serbisyo po. Ayon na rin sa direktiba ng ating Pangulo. Ang DSWD po ay hanggang sa ngayon po, ngayong April 8 ay sinabi po na ang field offices po sa Western and Central Visayas ay closely coordinating po sa mga affected local government units. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng mga provisions of family food packs and non-food items sa ating mga kababayan na naaapektuhan. At sa ngayon po, level 3 pa rin po, ayon po sa field box, ang level ang alert po. So, nandun pa rin po ang panawagan ng mga LGUs na wag po pasukin yung 6-kilometer radius dangerous zone. Ang LGU po ay humihingi sa Malacanang ng additional funding para matulungan yung mga apektadong residente. Ano po ang tugon ng palasyo dito? Kung kinakailangan po, ito po titignan po mabuti kung ano po ang pangangailangan ng mga LGUs at agad-agad pong bibigyan po ito ng tulong. I missed the second question from Clay Pardilla. Clay Pardilla, PTV. Ma'am, the emergency cell broadcast system was created to warn public during calamities. What is the government's stand on reports that some candidates are using this system for political campaigning po? Wag po sana abusuhin ang itong emergency cell broadcast system dahil ito, pag sinabi pong emergency, dapat pang emergency lamang po. Hindi po to dapat inaabuso ng sino man para sa pansariling kapakanan. Okay, nagkaroon na rin po ng pag-iimbestiga ang DICT at ang NTC patungkol po dito. At sino man po na mapapatunayang nagkaroon ng paglabag sa batas ay sasampahan po ng kaso. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Good morning po. Just going back doon sa, now that we have a direct flight from Vancouver, Canada to Manila, anong positive effects sa tourism industry as well sa ating economy, yung latest development tungkol dyan? And do we expect a much higher tourist arrival for this year compared to the previous years? Mas maganda po talaga kung tayo po ay magbabiyahe sa napakalayong bansa, talaga pong mas nanaisin po natin ang direct flight. At dahil dito, mas marami pong turista mula sa nasabing bansa ang maaari nating i-expect na makarating sa Pilipinas dahil sa napakagandang pagkakataong ito na magkakaroon na po ng Canadian Airlines na diretsong pupunta sa Pilipinas at tayo din po ay diretso papuntang Canada. So maganda po ito para sa ekonomiya ng dalawang bansa. Kanina, Yusek, may napakinggan ako sa balita na magpuputap na rin ng kadiwa ng Pangulo sa mga pabahay project ng administration. Initially, sa Rizal, sa Jose del Monte, Bulacan, definitely this is also a good news. May plano ba na in the future ipakalat natin yung kadiwa sa iba't ibang mga syudad para mas madali yung access? Mas maganda po talaga yan. Sa abot na makakaya po ng Administrasyong Marcos, yan po ay gagawin po natin para po mas maraming maabot na Filipino at para mas makatulong pa sa mas nakakarami. Bettina Unite, Manila Bulletin. Good morning po, Yusek. Is Malacanang aware po doon sa massive dredging operation sa Cagayan River which has caused decline in fish catch in the province na po? And Pamalacaya is actually blaming former President Duterte for his policy to back China-led dredging operations during his time. Ano po yung stand po ng Palace and kung may action po ba ang government to address this? Okay, base po sa DEN Regional Executive Director sa Cagayan Region,
itong dredging po na to ay napahinto na po. Okay, at ang sinasabi din po dito ay hindi naman na po, wala na pong operation sa ngayon. At according to the statement, and I quote, the private sector that engaged had been stopped operation or had stopped operations in 2023 pa po. Okay? Allegedly due to poor market condition of the dredge materials. So, yun po. Matagal na po itong ipinahinto. At matagal na lang pong hindi to, wala pong activity sa nasabing lugar about dredging po. Tristan Nodalo, Newswatch Plus. Good morning po, Yusek. Yusek, recently po nagkaroon ng dangerous maneuvers ulit yung China Coast Guard sa Philippine Coast Guard vessel sa waters ng Zambales. 2 days ago or a day ago, sabi po ay nagkaroon pa ng near collision yung China Coast Guard ship sa Philippine vessel. So how does Malacanang view this increasing activities ulit sa West Philippine Sea? Of course, concern po ang ating Pangulo sa mga nangyayari. Pero mini-maintain pa rin po natin yung level of professionalism na may kasama pong fearless spirit of patriotism. So hayaan po natin na masagot ang detalye na po na ito ni Commodore Tariela. Ma'am, regarding naman po sa ICC case ni former President Duterte, we had an interview with Nicholas Kaufman, yung lead counsel niya, and sinabi niya one of the biggest challenges that they see dito sa case is a possible political manipulation. With some na parang sabihin, with his wide support, ay pwede raw po siyang i-consider as flight risk. So how does Malacanang view this na parang sinasabi po ang challenge is political manipulation? Okay. We thought na the former president already requested that there should be no more statements to be made with regard to his case. But anyway, there is this declaration of Attorney Kaufman. Well, anyway, every lawyer desires and aspires to win all his cases for his clients. So, expected naman po natin na malamang ito ang magiging depensa po ni Attorney Kaufman. And siguro mas maganda rin po talaga kasi sinabi niya po na political manipulation of arguments. So it is also better for him to know who manipulates who. And of course, sabi nga natin, he should also be aware of the plight of the EJK families, of the EJK victims who are now allegedly being harassed by some of the Duterte supporters, according to Attorney Conti. So sana malaman po niya yan, and at the same time, we understand his opinion on this, especially that he is representing the suspect, the former President Duterte, who admitted his acts of killings. So it is really, he will definitely face some difficulties in defending his clients regarding the admissions made by his clients. But we wish him all the luck because still we have to presume that the suspect is still innocent until proven guilty. Thank you po. And Soberano, Bombo Radio. Yusek, good morning. Next week po ay Holy Week na po. Pwede po bang malaman kung ano po yung magiging event ni Presidente para sa Holy Week? Wala pa po tayong natatanggap kung ano ang kanyang activity. At bibigay na lang po namin kung meron po siyang listahan ng activities para sa Holy Week. Okay. Panawagan na lang po ng palasyo sa ating mga kababayan na magsisiuwian po sa mga probinsya ngayong Holy Week. Okay, meron po, nilabas na rin po ang DOTR. At sila po ay may direktiba po sa DOTR na dapat pong paigtingin
ang kanilang pagmomonitor sa nalalapit na pag-uwi ng mga kababayan natin sa kanilang mga probinsya. At sabi nga po, nagbigay po ng order ang ating Pangulo, hindi lamang po sa DOTR, pero sa mga attached agency po, to ensure the safety and convenience of all the passengers who will be traveling to their hometowns or will have vacations. At magkakaroon din po ng strict inspection sa mga terminals, ports, airports, so that there will be no delays, no? To the operations prior to the Holy Week. Kasi po, mas marami pong maaaring magkaroon ng delays kapag maraming nagbabiyahe. So, yan po ay pinamomonitor ng ating Pangulo sa ating mga concerned agencies. May specific instruction po ba si Presidente, ma'am, sa mga law enforcement agencies ngayong Holy Week? Thank you. Opo, alam naman po natin na may mga pagkakataon na nagkakaroon din pa rin. Hindi natin maiiwasan na mayroong mangyayaring mga aksyon, mga krimen, at hindi dapat matulog. Yan po ang direktiba ng Pangulo, hindi dapat matulog kahit Holy Week, kahit bakasyon ng karamihan, hindi dapat nagbabakasyon ang gobyerno. Patuloy pa rin po ang pagsasagawa ng mga monitoring at ang pagtulong sa ating kapwa Pilipino. Thank you, Yusek. Marian Pulgo, Radio Veritas. Good morning, Yusek. Ayun po. Tungkol pa rin po sa Holy Week, alam naman po natin yung kalagayan ng politika natin sa ngayon, medyo maingay. So, meron po bang mensahe yung palasyo sa nalalapit na Semana Santa sa mga leader po? At saka gayon din sa publiko at yung mga kandidato po this Holy Week. Thank you. Opo, sa pagkakaalam po natin, magbibigay po ng mensahe ang ating Pangulo most probably po sa Easter Sunday. At malamang po ay makasama na rin po dyan ang patungkol sa ingay ng politika. Pero of course, ito po ay paggunita sa ating Panginoon na si Jesus. Mylene Alfonso Bulgar. Good morning po, Yusek. Ano po ang plano ni Pangulong Marcos sa citizenship ni Lee Duan Wang na maglalapse into law na po sa April 13? Actually po, yan po ay nabanggit na rin po natin at sa ngayon po ay pinag-aaralan ng Pangulo ang patungkol po dito sa legislative naturalization ni Lee Duan Wang. At mayroon pa po siyang 3 araw at hintayin po natin na magiging desisyon ng Pangulo. Salamat po. Last 2 questions. Kenneth Pasyente, PTV. Hi ma'am, good morning po. Ma'am, in-report po ng PSA kanina lang na tumaas po yung employment rate sa bansa nito pong Pebrero na naitala po sa 96.2% kumpara noong January 2025 na nasa 95.7%. Ano po yung reaction po dito ng palasyo? Good news po yan. Kung tumaas po ang employment rate, ibig pong sabihin ay maganda po ang nagiging palakad ng ating gobyerno para po maibsan naman din po ang kahirapan ng ilan po sa atin. Dahil kapag po talagang mahirapang kumuha ng trabaho, mahirapan din po silang makakuha ng income. So itutuloy-tuloy po natin yan dahil meron naman din po tayong programa para sa mga hiring ng mga employees ng ating mga kababayan. Especially, meron pong programa para doon sa mga 4-piece beneficiaries na makakuha ng on-the-spot hiring. So maganda pong balita yan. Finally, Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, sa Thursday, if I'm not mistaken, magkakaroon ulit ng hearing sa tungkol doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Sa palagay niyo ba, Yusek, malaking tulong ba kung mag-i-invite ang si Senator Amy Marcos ng isang expert para once and for all, matuldo ka na yung kine-question doon sa pag-aresto, kung legal ba o hindi legal yung nangyaring aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Mas maganda po talaga na hindi lamang po iisang view ang madinig ni Senator Amy Marcos. Mag-imbita po siya ng mga eksperto pa. Yung mga na madalas na nai-interview na nagbibigay din ng kakaibang opinyon, no? Kakaibang opinyon na makakaiba kay Attorney Alex Medina para po mas maliwanagan siya. Kasi sabi nga po natin, kung isang tao lang, isang eksperto lang ang ating madidinig, hindi po natin nababalanse ang pangunawa dito at lalo siyang maguguluhan.
Katulad ng sinasabi niya, siya nagugulumihanan sa ngayon. So, mas mabuti po, ito naman ay suggestion lang. Total na itanong naman po. Hindi naman po tayo nag-uutos. Mas maganda po na makapagkuha pa siya or makapag-imbita pa siya ng iba pang mga international law experts para po mas maliwanagan siya. Baka nga po sa pamamagitan ng ibang mga international law experts, ibang mga abogado, may mga ibang opinion, ay di na nga niya kailanganin ang ibang mga cabinet members para siya ay makapagbalangkas ng batas. That's the last question. Thank you, Yusek Claire. Okay. At dito na po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat Malacanang Press Corps at magandang umaga para sa Bagong Pilipinas.